Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Napakasaya ko po nung binigyan kami ng scholarship ng EBSO kasi po ito po ang malaking tumulong sa amin. Iba po kasi talaga ang mabigyan ka ng edukasyon kaysa po sa ibang bagay na pwede ibigay sa amin. Yun na po ang pinaka maganda pong na-receive namin ng aming pamilya. The best thing po as grantee ng EBSO, yung scholarship po namin ay 100%. So wala po kami binabayaran sa school na nakakatulong po sa pamilya namin. And yung services po talaga na binibigay ng EBSO ay mabilis pa po. Wala po silang mintes sa pagbigay sa amin ng tulong. Ngayon po graduate na po ako. And after my graduation po ay nakapagtrabaho naman po ako agad under the Department of Interior and Local Government as an IT officer. Malaki pong natulong sa akin nung aking pinag-aralan at ng EBSO na na-achieve ko po itong aking posisyon ngayon. Sana po ay sa iba, ini-encourage ko po ang ibang mabuting puso sa inyo po na tumulong sa aming mga orphan na maging maganda po ang aming buhay kahit wala po ang aming tatay at po nanay. Thank you po sa mga tumutulong sa EBSO, sa mga partners ko. Marami po kayong natutulungan ng mga tao, ng mga bata po, lalo na po ngayon na marami pong bata ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. So, isa rin po yung EBSO na malaking tulong ang binibigay para sa mga bata po na naulila, especially sa mga naulila. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
AFP Radio. Team Laderas po ang inyong makakasama sa isang oras na talakayan ng mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa lagay ng paggawa at empleyo sa ating bansa. Binabati rin po natin ang ating mga kamanggagawa na nakatutok sa radyo via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page and the Department of Labor and Employment official Facebook page. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Huling Martes sa buwan ng Pebrero, pero hitik pa rin kami sa mga programang Lion, ay makatulong sa ating mga kamanggagawa at syempre sa ating mga namumuhunan. Para sa ating mga kasamang employers, napapansin nyo bang nawawalan na ng motibasyon ng inyong mga manggagawa? Huwag mag-alala at merong programa ang DOLE na tumutulong para tugunan ang ganitong problema sa mga lugar paggawa. Ito ay ang tinatawag nating Labor Management Cooperation o LMC program na siyang ipinapatupad at isinusulong ng National Conciliation and Mediation Board o NCMD na isang attached agency ng DOLE. Para malaman ang kahalagahan at iba pang detalye patungkol nga dito sa LMC program ng NCMD, makakasama natin maya-maya lamang sa ikalawang parte ng programa ang chief ng kanilang Workplace Relations Enhancement Division na si Ma'am Julie F. Rodriguez. Kaya abangan niyo po ang aming talakayan patungkol sa LMC program maya-maya lamang. Bago yan, mag-good news muna tayo. Good news mula sa Central Visayas. Mga kasambahay sa Negros Oriental, sinerbisyuhan at tumanggap ng pagsasanay mula sa DOLE sa pagdiriwang ng Araw ng Kasambahay. Nagpahabol ang DOLE Regional Office 7 sa pagdiriwang ng ika-10 taong anibersaryo ng Republic Act No. 10361 o Batas Kasambahay sa pamamagitan ng pamamahagi ng skills-based training at pampering sa 51 mga kasambahay na ginanap sa Metro Dumaguete College Gymnasium sa Negros Oriental. Ika-18 ng Enero taong 2013 nang isabatas ang RA 10361, 10 taon na ang nakalilipas. Isa si Letty Arito Magdale sa 51 na mga kasambahay na nakatanggap ng nasabing pagsasanay at serbisyo, kaya naman laking pasasalamat niya sa pagkilalang ito na ibinigay ng DOLE sa mga kasambahay na kaparis niya. Si Letty ay naglilingkod bilang kasambahay sa loob ng 12 taon sa iisang employer. Ayon kay Maria Teresa Tanquiamco, officer in charge ng DOLE Negros Oriental Field Office, hindi nabawasan ng huling pagdiriwang ng Araw ng mga Kasambahay ang katotohanan na dapat bigyang pagkilala at papuri ang mga kasambahay sa mahusay na pagganap sa kanilang tungkulin at pagiging tapat sa paglilingkod sa kanilang employer. Base sa temang kasambahay sa makabagong panahon, kaagapay at katuwang natin sa pagbangon, ang mga kasambahay ay nakapagpagupit ng buhok, nakapagpamanicure, pedicure at masahe ng libre. Sinuri rin ang kanilang blood pressure at blood sugar ng walang bayad. Bukod dito, tinuruan sila kung paano gumawa ng mga basahan, magluto ng mga kakanin, pati na rin ng siomai at puto cheese para sa iba pang posibleng pagkukunan ng kita sa panahon ng kahirapan ng ekonomiya. Dagdag dito, isang orientation tungkol sa Batas Kasambahay ang ibinigay sa mga barangay kasambahay desk officers upang mapalawak at mapalakas ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pangangalaga at pagtataguyod ng pangkalatang kapakanan ng mga kasambahay. Tampok din sa nasabing okasyon ang paraffol ng iba't ibang papremyo tulad ng mga kagamitan sa kusina at iba pang gamit pang personal, mga gamit sa banyo at hygiene kits na nagmula sa Provincial Social Welfare Office
bilang pasasalamat sa kanilang katapatan at kasipagan. Ang pagdiriwang ay nagtapos sa pamamagitan ng pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa mga partners ng DOLE na naging daan upang maisakatuparan ang pagdiriwang tulad ng Technical Education and Skills Development Authority, Negros Oriental Provincial Office, Kolehiyo ng Metro Dumaguete, at ang tinig ng Libreng Foundation Incorporated, gayon din ang mga kalahok na barangay ng Poblasyon 8, Bagakay, Batinggel, Daro, Motong, Pulantubig at Taclobo. Ang RA 10361 o Batas Kasambahay ay isinabatas upang bigyang proteksyon ang karapatan ng mga kasambahay laban sa pang-aabuso, panliligalig, pagsasamantala, at sa pagganap sa tungkuling mapanganib sa kanilang kalusugang pisikal at mental, gayon din upang kilalanin ang kanilang mga espesyal na pangangailangan upang tiyaking ligtas at malusog ang kondisyon ng kanilang pagtatrabaho. Good news naman tayo mula sa Western Visayas. Job fair sa araw ng mga puso sa lalawigan ng Capiz, nakapagtala ng 12 HOTS. 12 job seekers ang agad nakuha sa trabaho o hired on the spots noong araw ng mga puso. Ito ay nang tamaan sila ng lucky arrow ni Cupido at tinanggap sa trabaho ng araw ding yun sa idinaos na Febtastic Job Fair noong Pebrero 14 ng kasalukuyang taon na ginanap sa Lagun Gym, Poblasyon Ilawod, Dao, Capiz. Sa pamamagitan ng Capiz Field Office at ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz, sa pakikipagtulungan ng bayan ng Dao, nagsagawa ng job fair ang DOLE Regional Office 6 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga naghahanap ng trabaho sa mga liblib na lugar. Pinuri ni DOLE Western Visayas Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ang lokal na pamahalaang panlalawigan ng Capiz at ang Public Employment Service Office ng bawat bayan sa nasabing lalawigan sa isinagawang job fair, lalo pa at ang Dao ay isa sa pinakamalayong bayan ng Capiz. Ayon kay R.D. Rodriguez, ito ay alinsunod sa kautusan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na gawin ang DOLE na mas responsable at tumutugon na institusyon at tumutulong sa mga nangangailangan na manggagawa lalo na yung mga nasa kanayunan at malalayong lugar sa bansa. Dagdag pa ni R.D. Rodriguez na maituturing itong gift of love dahil alam naman ng lahat na mahirap para sa mga taga-Dao ang pumunta sa lungsod upang maghanap ng trabaho at ang job fair ay isang paraan ng kagawaran upang ipahiwatig ang pagmamahal at malasakit sa mga manggagawa at mga naghahanap ng trabaho. Aniya, hindi lang ang pag-ibig ang nahanap nila sa araw ng mga puso kung hindi trabaho din. Kinilala ni R.D. Rodriguez ang Capiz Peso Manager na si John Beldia, gayon din ang Peso Manager ng Dao na si Elena Bunda dahil sa kanilang pagsisikap at sakripisyo upang maisakatuparan ang job fair kung saan nakinabang ang mga kababayang naghahanap ng trabaho mula sa bayan ng Dao at mga karatig bayan nito. Nagpaabot naman ng kanilang taus-pusong pasasalamat ang mga aplikante sa DOLE at sa mga katuwang nito sa isinagawang job fair. Bukod sa 12 hired on the spot, may mga near hires din at mga inirefer sa TESDA para mabigyan ng livelihood training. At may kabuuang bilang na 86 na job seekers ang nag-apply ng trabaho sa naturang job fair. Pinasalamatan din ni R.D. Rodriguez at ni Director Joselito de la Banda ng DOLE Capiz Provincial Office Head si Provincial Governor Fredinil Castro at Mayor Jose Baruela para sa paglalapit ng mga oportunidad sa trabaho sa mga aplikante sa bayan ng Dao. Pinaalalahanan ng DOLE ang mga job seekers na huwag mawalan ng pag-asa sa kanilang paghahanap ng trabaho at laging maniwala sa kanilang sarili at laging humingi ng patnubay sa Panginoong may likha. Good news
tayo mula sa Bicol Region. Dole Bicol at TESDA Region 5 nagtulungan para sa pagbuo ng programang pangkabuhayan. Lumagda ng kasunduan ang Department of Labor and Employment Regional Office 5 at Technical Education and Skills Development Authority Region 5 para ipatupad ang programa sa pagbuo ng kabuhayan noong ika-20 ng Pebrero sa Catanduanes. Ayon sa nilagdaang kasunduan, ang TESDA Region 5 ay gagawa ng mga nego-cart at magbibigay din ng skills training para sa mga benepisyaryo, habang sa Dole Regional Office 5 naman manggagaling ang pondo na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso para sa naturang programa at sasagutin nito ang gastusin sa paghahatid ng mga nagawang nego-cart. Sa ginanap na paglalagda ng kasunduan, ibinahagi ni Dole Region 5 Director Maria Zenaida Angara Campita ang dahilan kung bakit pinalitan ang titulo ng programa mula sa HEPA Lane at ginawang Pagkaing Oragon. Aniya, may negatibong kahulugan ang salitang HEPA lalo na sa mga mamimili o tumatangkilik ng street food. Tinalakay din niya ang plano ng kanyang tanggapan na mabigyan ng angkop na pagsasanay at pag-aayos ang mga benepisyaryo ng nego-cart upang mapabuti ang kanilang serbisyo at matiyak ang mas kapaki-pakinabang at pangmatagalang negosyo. Ibinahagi din ni RD Campita ang plano niyang hikayatin na makipagtulungan sa iba pang ahensya para sa proyektong ito tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB para sa grooming at quality service training, gayon din ang Department of Trade and Industry para sa food preparation at tamang packaging at labeling training. Umaasa si Director Campita na sa pamamagitan ng proyektong ito ay makasasabay ang street food ng Bicol Region sa mga sikat na street food sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pakikipagtulungang ito ay alinsunod sa Dole Integrated Livelihood Program o DILIP na nagbibigay ng grant assistance para sa pagsasanay at pagbuo ng kapasidad sa kabuhayan ng mga nagtatrabahong mahihirap, vulnerable at marginalized workers. Isa sa mga proyekto sa ilalim nito ay ang negosyo sa kariton o nego-cart na tumutulong sa mga ambulant vendors upang mapahusay ang kanilang livelihood undertaking na nagpapataas sa kanilang income level kahit man lang maging katulad ng mga nasa minimum wage earners. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Ma'am Julie F. Rodriguez, ang Chief ng Workplace Relations Enhancement Division ng NCMB ukol sa Labor Management Cooperation Program na hatid ng kanilang tanggapan. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Gawing tulay ang pakikipag-ugnayan, Luzon,
It all started with a firm resolve to put order in the country's labor relations front. There was this felt need too strong to be ignored. As the country was besieged with strikes of unprecedented number, the government needed to act swiftly, decisively, to arrest the growing agitation and turmoil and restore calm and peace in the industrial relations climate. And there it was, the answer to all the chaos, the NCMB. The creation of NCMB in 1987 heralded the beginning of a new era in the country's labor relations. NCMB announced it meant business in a fashion only reserved for the best, whittling down by 40% the number of strikes in its maiden year, from a high of 581 strikes in 1986 to only 267 in 1988. Slowly, the board has charted the road to industrial stability by preventing conflicts from maturing into work stoppages. There really was no stopping NCMB from turning things around. And in 2013, only a single strike was recorded in its dockets. NCMB's accomplishments did not go unnoticed. Awards and recognitions were lavished on it and its men and women. These honor and distinction prove one thing: excellence is not just a value, but also a discipline that has to be applied to sustain harmonious labor and management relations in every workplace. NCMB's awards also point to another truth: voluntary modes of dispute prevention and settlement in a system whose time has come. And with NCMB at the forefront, there is no way but the trail to success. But really, what is it for the workers, the unions, and the businesses at the NCMB? A chance to map out their own plans, to fix their problems, close in their gaps, and achieve understanding towards industrial harmony. An opportunity for the workers to find their voice and be heard and listened to towards workers' empowerment. The growing prospect for the management to show concern to its workers towards a responsive management marked by an openness of heart and mind. The principle of shared responsibility in achieving and maintaining sound and stable labor management relations. The highlighting of us in the relationship, not the two opposing groups. All these are apparent in the three programs areas of the NCMB. And all three are based on social justice as a major component of sustainable growth and development, and as continuing key strategy to attract both local and foreign investments. Conciliation mediation is foremost a focused discussion of disagreements between union and management under the skillful guidance of the conciliator mediator. Through spirited talks, sometimes embellished with braggadocio, come sparks of brilliance that give rise to agreement, effectively settling the disputes. Conciliation mediation keeps lines of communication open and preserves trust, respect, and good faith between the parties. And all this is made possible by the conciliator mediator, who is the most important element in the equation of successful conciliation mediation works. The exhaustive conciliation mediation strategy, such as the team approach and the provisions of ConMed services 24/7, adopted in all the regional conciliation mediation branches, helps in maintaining the incidence of strikes at the single-digit level and shorter duration. It also speaks volumes of the commitment and passion of NCMB conciliator mediators in seeing the disputes through. As NCMB advocates teamwork, it is the first to practice it. Hence, it partners with DOLE offices and other social and institutional partners to ensure settlement of cases. The NCMB also spearheads the Single Entry Approach program in all DOLE offices and attached agencies. The program made the implementation of mandatory conciliation mediation law possible
It succeeded in digitalizing the dispute settlement procedures in the country by providing better options to workers and employers in addressing workplace issues. Consequently, the Dole Sena team has been the Civil Service Commission's Presidential Lingkod Bayan awardee during the 2013 search for outstanding public officials and employees for its exceptional performance in delivering speedy, impartial, inexpensive, and accessible settlement of labor issues. Conciliation mediation entails hard and persistent work, mental alertness, and analytical abilities, tolerance and forbearance, and physical, emotional, mental, and moral fitness. Excellence is the norm. Settlement of disputes, the only choice. NCMB works not only entail settlement of disputes, it brings about the improvement of labor and management relationship through social dialogue to address issues of mutual concern in an environment of friendly discussions grounded on mutual respect and trust, support, and sincerity. Constructive and positive cooperation between labor and management is the name of the game, and this is the spirit and heart of the Labor Management Cooperation Program of NCMB. The LMC program advocates meaningful workers' participation in problem-solving processes on matters that affect them. It contributes to the maintenance and enhancement of industrial peace by immediately addressing issues and concerns before these could become disputes. LMC provides the core foundation for a long-term harmonious industrial relation that encourages higher productivity and invite more and better investments. Today, successful and inspiring stories of labor management partnerships abound. Solid proof that cooperation between parties brings about good tidings never before imagined. The NCMB knows the problems and grievances in the workplace may not entirely be avoided, ignored, and disregarded. These may lead to lost productivity, low morale, absenteeism, and high turnover, and the potential for disputes. This is where an effective and accessible grievance management system comes in handy. Good workplace grievance management prevents minor issues from escalating into more serious matters. It ensures that these issues are managed in a fair, timely, appropriate, and effective manner. The NCMB promotes the use of grievance machinery, which gives labor and management the first crack to resolve the dispute before outside intervention is sought. In the process, enhancement of relations is achieved as plant-level resolution to a grievance always brings about a great feeling of relief and goodwill. Through the grievance machinery and other plant-level dispute resolution systems, innovative approaches and practices in dealing with issues and problems are learned, shared, and discussed, resulting in better enterprise performance, competitiveness, and harmonious labor relations. The board is deeply committed to the cause of industrial peace, as its mission to sustain harmonious labor management relations has far-reaching effect on the lives of the country's labor force, the company's viability, and the nation's economy. Through NCMB's relentless advocacy on labor management cooperation, resolution of grievances, and conciliation mediation works, labor relations have transitioned from the once adversarial to a more operative undertaking that is today. Where before, labor and management relied solely on government in resolving their disputes, they now bank on the strength of their partnership founded on trust, respect, and faith in each other to reconcile their differences and restore their relationship. This has been by far NCMB's greatest achievement. It all started with a firm resolve to put order in the country's labor relations front. That resolve is NCMB, the vanguard of industrial peace.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Dole sa AFP Radio. Oras natin 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang pagiging produktibo ng isang manggagawa ay resulta ng maayos at magandang samahan sa pagitan ng mga manggagawa at ng kanyang employer. Ngunit kung wala sila nito, tiyak na mahihirapan ang parehong panig sa pagpapaunlad ng kanilang lugar pagawaan. Kung kayo man ay nakararanas nito sa inyong mga trabaho o sa kabilang banda ay nais pang paigtingin ang magandang samahan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, meron pong programa ang DOLE na makatutulong sa inyo. At yan po ang ating pag-uusapan. Ngayong umaga kasama si NCMB Workplace Relations Enhancement Division Chief, Ma'am Julie F. Rodriguez. Magandang umaga, Ma'am Jel. Si Team Laderas po ito ng IPS at welcome po dito sa ating programa, DOLE sa AFP Radio. Magandang umaga, Sir Team ng IPS, ng DOLE, at sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito dito sa radyo ng AFP. Yes po. Umpisahan po natin, no, Ma'am Jel, yung ating diskusyon patungkol po dito sa isa sa mga programa ng National Conciliation Mediation Board, which is yung Labor Management Cooperation. Ano po ba yung konsepto nitong LMC program at ano po ba yung pakinabang o benepisyo dito ng ating mga kamanggagawa at employer o mga may-ari ng negosyo? At sa ano pong paraan nakatutulong ito para mas mapabuti po yung relationship between workers and the management, Ma'am Jel? Okay, maraming salamat, Sir Team. Ang Labor Management Cooperation or LMC ay isa sa mga programa na isinusulong ng NCMB upang maitaguyod at mapanatili ang industrial peace or kaayusan at kapayapaan sa lugar ng paggawa. Ang LMC ay isang kalagayan o kondisyon na kung saan ang manggagawa at namamahala ay magkatulong na makamit ang kanilang adhikain sa pamamagitan ng mga paraan na kapwa-tanggap ng bawat isa. So ito ay bunga ng masugid na pagsisikap na mapagtibay ang tiwala at paggalang sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon or information sharing, pakikipagtalakayan or discussion, pagsasangguni or consultation, at pakikipag-ayos or negotiation. Ang mga ito ang nagbibigay sa mga manggagawa ng pagkakataong makilahok sa pagpasya ukol sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa lugar ng paggawa. Ang bottom line po ay ang manggagawa at ang namamahala ay magkatuwang na may iisang layunin na maging matagumpay at maunlad ang kumpanya na nakakatulong sa pag-unlad din ng ating ekonomiya. Okay. Ang pagkakaroon po ng LMC ay nagdudulot ng kabutihan sa bawat panig. So sa parte po ng manggagawa, sila ay nabibigyan ng pagkakataon na makilahok sa pagbuo ng mga desisyon. Ito rin ay nagiging daan upang makipag-ugnayan sa mga matataas na pamunuan ng kumpanya at makapagbigay ng kanilang mungkahi or suggestion sa madali ang ikalulutas sa mga problema na may kinalaman sa operasyon at sa mga plano ng namamahala ukol sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang trabaho. This also serves as an instrument para maiparating ng mga manggagawa ang kanilang mga hinaing na hindi sakop ng grievance procedure. So nagkakaroon sila ng pagkakataon upang mapabuti nila ang kanilang sarili at madagdagan ang kanilang kaalaman at kakayahang mamuno. Okay, so sa parte naman po ng mga namamahala or management or employer, ang LMC ay isang pagkakataon upang maibahagi ang mga impormasyon tungkol sa kalagayan ng negosyo, mga suliranin na may kinalaman sa uri o kalidad ng produkto o sa pagpapabuti ng produkto at sa lahat ng bagay kung saan may mahalagang tungkulin na ginagampanan ang mga manggagawa sa ikakatagumpay ng kumpanya. So sa pamamagitan po ng LMC, kaagad na natatalakay ang mga posibleng
suliranin or issues at mga planong may kinalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya. Lalo na po yung mga nakakaapekto sa kanila like work schedules, overtime, layoff, or transfer at iba pa. Nagsisilbi din itong daan upang maipakita ng namamahala na sila ay handang makinig sa mga mungkahi at tumugon sa mga hinaing ng mga manggagawa para mapagbuti ang lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. So ang mga benepisyong nabanggit po ay nagpapatunay na ang LMC ay nakakatulong sa pag-usbong at paglago ng relasyon sa pagitan ng manggagawa at namamahala. Sa kahit anuman pong relasyon, hindi po ba ay napaka-importante na ang dalawang partido ay nag-uusap upang maiklaro ang mga mahalagang bagay na magpapaigting ng kanilang samahan. So ito ay nakakamtan sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng may tiwala, paggalang at respeto sa isa't isa tungo sa iisang adhikain. Nabanggit nyo kanina, Sir Tim, na kung nawawalan na ng motibasyon ang mga manggagawa, maaaring bigyan sila ng pagkakataon na makilahok sa pagpapasya at sa mga aktibidad o proyektong ipinapatupad sa ilalim ng LMC. Apo. Ang pagkakaintindi ko po dito sa LMC, Ma'am Jel, ang pinaka-gist netong programa is yung term na magkatuwang o conduit ang employer at ang manggagawa tungo po sa ikauunlad, hindi lamang nung kanilang business, pero nakakatulong din siya na makapag-contribute sa pag-unlad ng ating ekonomiya. At ang maganda rin po dito is may representation both parties para po patungo doon sa isang layunin nila, which is of course, continuous development po. Tama po, Sir Tim. Napakagandang summary po ng pagde-describe ko po ng LMC. Apo. Ngayon naman po, Ma'am Jel, ano naman po yung mga mekanismo na dapat isaalang-alang para maisulong itong LMC sa isang business establishment? At siyempre ang pinakamahalagang tanong, mandatory po ba na magpatupad na itong LMC program sa bawat establishment, Ma'am Jel? Okay, Sir Tim. Ang pagpapatupad ng LMC ay maaring sa pamamagitan ng tuwirang pakikilahok or direct participation ng mga manggagawa sa mga aktibidad or proyekto katulad, kunyari, kung merong quality control circles or productivity improvement circles. Maaari din naman sa paraang hindi tuwiran or indirect participation sa pamamagitan ng mga grupo kung saan magkasamang nag-uusap ang mga kinatawan o representatives ng labor and management, katulad po dyan sa labor management councils or committees. Mayroon din naman na pinagsama or combination ng dituwiran or tuwirang pakikilahok ng mga manggagawa. Makikita na may kooperasyon sa pagitan ng manggagawa at namamahala base sa pagkakaroon ng ganitong mga paraan upang makilahok, mag-participate, mag-cooperate ang mga manggagawa. Naitanong niyo, Sir, kung mandatory ba ang pagkakaroon nito sa mga lugar pagawaan o tanggapan. Nakasaad sa ating saligang batas na ang mga manggagawa ay marapat lamang nabigyan ng pagkakataon na makilahok sa pagpapasya ukol sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang mga karapatan, tungkulin at kapakanan. Yan po ay makikita sa Section 3, Article 13 ng 1987 Constitution at sa Article 211 ng Labor Code. Ang Labor Code din po ay nagtatakda sa Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng aming ahensya na NCMB na isulong ang pagkakaroon ng LMC sa mga kumpanya upang mapagtibay ang karapatan ng mga manggagawa na makilahok sa pagbuo ng mga polisiya at desisyon sa loob ng kumpanya. Napapaloob po yan sa Article 255 at 277 ng Labor Code. Wala pong nasasaad na mandatory ito ang LMC sa mga pagawaan, ngunit ang mga nasabing batas naman po ay nag-uudyok na pahalagahan ang karapatan ng mga manggagawa, hindi lamang upang sila ay protektahan, kung hindi para na rin sa kapakanan ng both labor and management tungo sa mahusay na paggawa at paglago ng kumpanya. Kaya po kami sa NCMB ay nagpapasalamat at nagpupugay sa mga tumanggap at patuloy na tumatanggap at nagsasabuhay ng LMC at napabilang sa mga organisasyon na nakinabang na sa pagkakaroon ng ganitong mekanismo sa kanilang lugar ng paggawa. Apo. Ma'am Jel, nabanggit po ninyo, ayon din naman sa batas na hindi ito mandatory
Pero Mm. ating ine-encourage yung ating mga employers na magkaroon nitong LMC program kasi ang end goal naman natin dito is yung pagpapahalaga natin yung sa kapakanan parehas ng both parties. Kung hindi Tama po po. mandatory itong LMC program sa mga lugar pagawaan, ano naman pong mga hakbang yung ginagawa ng NCMB para mas mapataas pa po yung awareness ng mga employers at kahit ng mga kamanggagawa natin patungkol dito sa nasabing programa at mahikayat pa po yung mas marami na makapag-adapt po netong LMC program, Ma'am Jel? Okay, Sir Tim. Ang mga Regional Conciliation and Mediation Branches or RCMB ng aming ahensya na nakakalat or nakapalibot sa lahat ng rehiyon ng bansa ay masugid at walang sawang sinusuyo ng mga kumpanya na nasa kanilang jurisdiction upang makapanligaw or makapanghigayat na subukan ang pagtatayo ng LMC sa kanilang lugar pagawaan. Ang pagpapalaganap po ng LMC ay ginagawa sa pamamagitan ng Plant Level Orientation Seminar or PLOS, kung saan ang mga RCMB staff ay nagpupunta sa mga kumpanya at nagbibigay ng orientation ukol sa LMC. Mayroon din naman po na ginagawa sa pamamagitan ng mga area-wide seminars na kung saan ang mga grupo ng mga kumpanya na may mga representatives from labor and management ay nabibigyan ng orientation ukol sa LMC. Ang mga kumpanyang nabigyan naman na ng orientation ay saka naman walang sawa din na kinakausap ng aming mga regional branches upang sa huli ay makuha na ang loob ng mga kumpanya at sa wakas ay magtayo na ng kanilang mga LMCs. Nais po kasi ng NCMB na maranasan ng mga kumpanya ang mga biyaya or benepisyo ng pagkakaroon ng LMC. So puspusan din po ang aming kampanya ukol sa LMC sa aming mga website at social media account. Apo. Nabanggit po ninyo, Ma'am Jel, may mga isinasagawa po kayong plant level orientation at area-wide seminars. Ito po Yes, ba Sir Tim. orientation about LMC is libre po na ibinibigay ng NCMB sa ating mga participants, lalo na doon sa mga business establishments na ating binibigyan ng orientation, Ma'am Jel? Opo naman, Sir Tim, lahat po yan ay libreng pinagkakaloob ng ating ahensya para magkaroon, para mabigyan ng benepisyo ang ating mga manggagawa at namamahala. Opo. Ngayon naman, Ma'am Jel, ano naman po yung pagkakaiba ng LMC program sa Collective Bargaining Agreement o yung tinatawag nating CBA? At hindi po ba sapat yung mga nakapaloob doon sa nakasunduan sa pagitan ng manggagawa at employer sa pagitan ng CBA kung kaya kailangan meron ding LMC program? Okay, Sir Tim, ang Collective Bargaining Agreement or CBA ay isang kontrata sa pagitan ng manggagawa at namamahala na nagsasaad ng mga napagkasunduan ukol sa terms of employment tulad ng pasahod, oras ng paggawa, at iba pang probisyon sa kalagayan sa paggawa. Ang LMC naman po ay pagkakaroon ng pagkakataon upang regular na magpulong at mag-usap ang mga manggagawa at namamahala na nagpapaigting ng kanilang relasyon o pakikitungo sa bawat isa. Katulad po ng nabanggit ko kanina, dito po na pag-uusapan ng mga problema or issues na may kinalaman sa mga bagay na nakakaapekto sa paggawa. So nakakapagbuo po sila ng mga polisiya at mga programa upang matugunan ang mga napag-usapang issues or problema. Mainam po na magkaroon din ng LMC ang mga kumpanyang meron ng union or CBA sapagkat ito ay nakatulong upang mas gumanda ang pakikitungo ng bawat isa sa pamamagitan ng palagian o regular na pagpupulong. So lahat ng hindi po sakop ng CBA ay maaaring idulog at pag-usapan sa LMC. Mahalaga din po na isaalang-alang na itinataguyod natin ng LMC hindi upang mapigilan ang pagtayo ng union ng mga manggagawa dahil karapatan po nila ito. Apo. Pakitama po ako, Ma'am Jel, kung tama ang pagkakaintindi ko. Kapag sinabi po nating CBA, fix yung mga conditions na nakasaad doon sa kontrata, while itong LMC program po, continuing kasi yung mga maaaring wala doon sa CBA, maaaring dalhin dito sa LMC program para magkaroon din sila ng, for example, mga benefits
o mga ibang mga remunerations na maaring matanggap ng ating mga kamanggagawa. Tama po ba yun, Ma'am Jel? Tama po kayo, Sir Tim. Kaya may iba-iba po silang mga committees no, na nag-handle ng mga iba-ibang mga concerns po nila. So nabanggit nyo yung mga maaaring idagdag sa kanilang pasahod, pwede pag-usapan yan sa kanilang productivity improvement committees or subcommittees para makapag-isip sila ng mga paraan kung paano mas madagdagan yung kinikita ng ating mga manggagawa. Apo. Ngayon naman, Ma'am Jel, no, kung nais na pong magpatupad o bumuo ng LMC ang isang lugar paggawa, ano po ba yung mga regular requirements at may guidelines po ba para na dapat silang i-regard at pahinggil po dito sa pagkakaroon ng LMC program sa kanilang establishment? Okay po, Sir Tim. Ang unang hakbang po dyan ay ang pagbibigay ng orientation upang sila ay maimulat muna no, sa konsepto ng LMC. Susunod po dyan ay pagkilala na iisa ang kanilang adhikain at layunin at nararapat lamang na sila ay magkaisa at magkasundo sa paglutas ng mga suliranin o problema. Marapat din na alamin kung ano yung mga naangkop na istruktura para sa kanilang organization kasi hindi naman po pare-parehas ang mga LMC, no? Merong mga model na mga committees, pero nasa sa kanila po kung anong angkop na structure para sa kanilang organization. Ang susunod na mga hakbang ay ang pag-adapt or pagpapatupad ng mga guidelines na dapat sundin para sa kanilang programa, tapos ay pagbuo ng maayos at matatag na structure, pagsasanay at training sa mga taong kasali no, sa programa, at pagsasaalang-alang sa mga suliranin at kung alin ang dapat bigyan ng pangunahing pansin. Kaya nagkakaroon sila ng identification and prioritization of their problems and issues. Sunod po niyan ay ang implementation or pagbabalangkas ng mga plano at proyekto at pagsubaybay at pagsusuri ng kanilang mga proyekto. So, same with all other projects that we do, yan po yung mga steps na tinitingnan natin, no? Pag-build ng structure, paggawa ng mga guidelines, tapos pag-implement at pagsubaybay or pag-monitor and assessment of the project. Lahat po ng nabanggit ay napagdadaanan ng LMC ay sa tulong at gabay po ng NCMB. Apo. So, from building the structure hanggang crafting ng guidelines hanggang monitoring, ito po yung mga dapat isaalang-alang ng isang business establishment kung nais po nilang magkaroon ng isang LMC program, no? Yes, Sir Tim. Para ma-ensure na yung itinayo nilang structure ay hindi natatapos no, sa pagtatayo lamang. Dapat yan ay functional, operational, at natutupad yung mga bagay na napag-uusapan nila sa kanilang LMC. With regard naman po sa monitoring, kasi parte po yan nung dapat nilang isaalang-alang sa pagkakaroon ng LMC. Paano naman po masisiguro ng isang business establishment na effective po yung pagkakaroon nila ng LMC program, Ma'am Jel? Okay po. Nagiging epektibo ang LMC sa lugar ng paggawa kung ang mga suliranin ay nasusolusyonan no, sa kanilang level. Kaya po ito ay tinawag na bipartite mechanism dahil ang dalawang panig lamang ang nagkakausap tungo sa kanilang pagkakasundo. Kapag ang mga di pagkakaunawaan ay naiiwasan o di kaya ay nare-resolbahan sa kanilang pagitan, masasabi natin na epektibo ang LMC. Upang matulungan na mapanatili ang pagpapatupad ng LMC sa mga lugar paggawa, ang mga regional branches po namin ay nagsasagawa ng monitoring sa mga sakop nilang kumpanya na may LMC. Sila ay binibisita upang makamusta at ang lagay no, ng kanilang mga LMC. Sila din po ay naiimbita sa mga regular na pa-training ng mga RCMBs natin. Aktibo po ang mga regional branches sa pag-oorganisa ng mga learning programs sa pakikipag-ugnayan din sa ibang offices po ng DOLE no, all over across the Philippines. Kasama din ang ibang ahensya ng pamalahan at mga pribadong individual. Ang mga learning sessions na ito ay nagbibigay ng dagdag kaalaman para sa kinatawan ng LMC upang mas mapabuti pa nila ang pamamalakan ng kanilang estruktura. Para po mas
maunawaan natin yung picture ng LMC, Ma'am Jel, sa inyo pong datos dyan sa NCMB, gaano na po ba karaming establishmento sa bansa yung may kani-kanila ng LMC program at saang mga regions po yung may marami ng LMC program? Okay po, batay sa huling tala ng NCMB, nasa 4,666 na po ang mga kumpanya na may LMC sa buong bansa. Ang mga LMC naman po ay aabot na sa 4,874 as of January po ngayong taon. Nasa rehiyon ng NCR ang may pinakamaraming bilang ng mga kumpanya na may LMC. Nasa rehiyon na yan ang 860 sa bilang na nabanggit at pumapangalawa naman ang Region 4A na may 599 at pangatlo ang Region 7 na may 399 companies na may LMC na. Apo. Ulitin lang po natin, no, Ma'am Jel, meron na tayong 4,666 na companies with LMC. Nasa NCR po ang bulk niyan. Meron Opo, yan sir. 860 na companies. Sinusundan ng Region 4A o ng Calabarzon na may 599 companies. At Region 7 po ang Central Visayas na may 399 companies na nagpapatupad na ng LMC. 339 po na 39. companies. Tama po kayo dyan, Sir Tim. Apo. Since nabanggit po nyo kanina, Ma'am Jel, no, may mga isinasagawa kayong monitoring. Ano naman po yung mga challenges for sure? Baka may pinagdadaanan po ang inyong tanggapan patungkol po dito sa pagsusulong ng LMC program at paano din po ito tinutugunan ng NCMB, Ma'am Jel? Isa sa pangunahing kinakaharap na hamon ng NCMB ay ang pagpayag ng mga kumpanya na yakapin ang konsepto ng LMC. Lalo na po nitong mga huling taon, bunsod ng COVID-19 pandemic, na isang tabi ng mga kumpanya ang pagtatayo ng LMC dahil sa pagtutok nila sa muling pagbangon at pagsasaalang-alang sa iba pang mga bagay. So nagkaroon din po ng pag-antala sa pagbisita sa mga kumpanya, ngunit salamat sa modern technology na paraanan ang pagpapalaganap ng LMC sa pamamagitan ng online platform. Katulad nga po nitong Zoom. Ngayon po, unti-unti nang bumabalik sa normal ang operation sa mga negosyo at establishmento. Nag-uumpisa na rin po kaming gawin ang mga nakasanayan na at mga makabagong pamamaraan sa pagpapatupad ng aming mandato. Apo. Ma'am Jel, kung may mga nais pong magkaroon ng LMC at malaman po yung iba pang programa na inihahatid po ng NCMB, paano at saan po nila maaaring maabot ang inyong tanggap? Salamat po, Sir Tim. Ang aming ahensya ay maaabot ng lahat na may access sa internet through our website www.ncmb.gov.ph. Maaari rin kaming makita sa Facebook. Hanapin lamang ang National Conciliation and Mediation Board. Paki-like and follow po para maging updated sa mga good news, hindi lamang ukol sa LMC, kundi pati sa ibang programa ng NCMB. Sa pagbisita nyo po sa aming website, makikita nyo na din ang address and contact details ng aming mga regional branches across the Philippines. Kayo po ay manugod naming pagsisilbihan sa anumang tanggapan dito man sa Central Office sa Quezon City or alinman sa aming regional branches. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa aming opisina na may numerong 8252-6262. Apo. Sa punto pong ito, Ma'am Jel, ibinibigay ko na po sa inyong pagkakataon na magbigay ng mensahe sa lahat ng ating mga kamanggagawang nakikinig ngayon, gayon din sa mga employers at partner institutions po natin, lalong-lalo na dito sa LMC program. Go ahead po, Ma'am Jel. Salamat, Sir Tim. Inaanyayahan po namin ang bawat kumpanya na nakikinig at nakakapanood sa atin sa oras na ito na subukan ang pagtatayo ng LMC sa inyong organisasyon upang maranasan ang pagkakaroon ng masaya, mapayapa at lumalagong samahan at pakikitungo sa pagitan ng manggagawa at namamahala. Bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan sa pag-uumpisa ng inyong hangarin na magkaroon ng ganitong mekanismo sa inyong mga kumpanya. Sir Tim, nais ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito upang maanyayahan lahat ng mga kumpanya na may LMC at grievance machinery na lumahok sa aming patimpalak na Search for Outstanding LMC and GM. Ito po ay ilulunsad namin ngayong nalalapit na March 23
So watch out po for the details sa aming mga websites at Facebook pages at sa aming tanggapan at regional branches. Marami pong salamat. May we all have a peaceful and balanced work life at sumasa inyo po sa ngalan ng serbisyo publiko. Muli maraming salamat po, Ma'am Julie F. Rodriguez ng National Conciliation and Mediation Board. Stay safe po, Ma'am Julie. Salamat po, Sir Tim. At narinig po ninyo mga kamanggagawa ang tinig ni Ma'am Julie F. Rodriguez, Chief ng Workplace Relations Enhancement Division ng National Conciliation and Mediation Board. Para po sa mga kamanggagawa nating may nais isang guni sa NCMB, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website www.ncmb.gov.ph at huwag kalimutang i-like at i-share na rin po ang kanilang FB page. Hanapin lamang ang National Conciliation and Mediation Board. Para naman po sa mga iba pang labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Syempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa ngalan ng aking mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service, katuwang ang Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Tim Laderas. Tumutok po kayong muli sa susunod na Martes, dito lamang sa Armed Forces Radio, DWWD 1134 kHz at DOLE official Facebook page para sa mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.